Pinatay sa brutal na paraan ang isang babaeng 18 taong gulang lang sa loob ng inuupahang bahay sa Baguio. Ang suspect, posibleng kakilala umano ng biktima. Nakatutok si Joseph Moro. Walang saplot, tadtad ng saksak at wala ng buhay. Nandatna ng kanyang kaibigan ng 18 taong gulang na babae sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa San Carlos Heights, Baguio City. Kinilala ang biktima na si Casey Gabriel Labayen, tubong ifugawat kasalukuyan na trabaho bilang isang customer care assistant sa isang club sa lungsod. Initially, meron po siyang 6 na stab wound sa kanyang right neck area. Kalat yung dugo dun sa crime scene and may indication na may struggle po talaga. Bukod sa tinamang mga saksak, nawawala rin ang cellphone, pera at iba pang gamit ng biktima, maging ang patalim na ginamit sa krimen. Ayon sa mga otoridad, hinihintay pa ang autopsy report sa biktima pero may hawak na umano silang persons of interest. Posible rin daw nakakilala ng biktima ang suspect base sa mga social media messages na kanilang nakalap. Meron na po tayong na-identify na persons of interest. Sa ngayon ay in-establish po natin yung link na pwede ma-link natin para talagang sila masabi natin na suspect. Possible po talaga, kilala po niya itong suspect. Wala pang tiyak na motibo sa krimen pero hindi sinasantabi ng pulisya ang rape at pagnanakaw, maging ang anggulong may kaugnayan sa trabaho o personal na buhay ng biktima. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang pulisya sa barangay para mapag-aralan ang kuha ng mga CCTV ng mga oras na nangyari ang krimen. Malaking tulong sana yung mga CCTV. Sa CCTV sa area, CCTV ng barangay o mga establishment po na meron silang CCTV cameras. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isang linggo na lang bago ang simula ng paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Ininspeksyon na ang venue o pagdarausan para sa filing ng national candidates habang binubuo na ang makinang mag-iimprenta ng mga balota na halos wala umanong palya. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, kaugnay nga niyan. Kanina, prinisenta na sa mga miyembro ng media ang 2 printing machine na gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa darating na eleksyon. Inabutan naming ina-assemble na sa National Printing Office ang mga makinang gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa election 2025. Gawa pa sa Amerika ang mga makina na nasa 300 million pesos bawat isa. Yung makina na to is first in Asia. Ito yung first 2 units in Asia. Finish balot na siya. Walang hawak ng balot. So from roll to balot, yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagad. Kaya mag-imprenta ng kalahating milyong balota ng bawat makina kada 24 oras ng tuloy-tuloy. At dahil sa halos wala umano itong human intervention, halos fail-proof daw ito. Kung meron man defecto doon sa printing, tatanggalin mo lang to. At then papalitan mo ng bago. Parang desktop printer, tatakbo ka na ulit. Hindi mo kailangan ng engineer. Sa susunod na buwan, target gawin ang test printing. December to March naman ang actual printing ng 73 milyong balota. Pwede ring magamit ang makina sa pag-imprenta ng ibang material. Lalong-lalo na sa ating pong voters education. Baka pwede magamit tulad halimbawa yung pinamimigay natin ng mga pulyetos para sa ating mga kababayan. In-inspection din ng COMELEC ang espasyo sa Manila Hotel kung saan maghahain ang mga national candidates ng kandidatura simula October 1. Matapos itong manalo sa bidding na nilahukan ng 6 na hotel. Limitado lang sa 3 ang pwedeng isama ng senatorial aspirant habang 4 naman ang papayagan sa bawat party list. Hindi naman magiging strikto sa kasuotan at posibleng gimmick ng mga aspirant pero sana nila ay isaalang-alang pa rin ang paggalang sa electoral process. We have to respect na ito po ay isang pagkakataon na maipakilala natin ang ating ugali. Kahapon ay binisita na rin ng COMELEC ang 2 sa data centers na gagamitin sa eleksyon. Maigpit ang seguridad at nakadesenyo ito para hindi maapektuhan ng lindol, baha at bagyo. Kaya maiimbak at maiingatan ang mga datos. Check din daw ang cooling system at power supply para hindi mag-aberya ang COMELEC server.
Samantala, Mel, muling pinaalalahanan ng COMELEC ang publiko na hanggang September 30 na lang ang voters registration at wala na raw extension nito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Umakyat na sa 251 ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang mag-monitor doon ang AFP. Nakatutok si Chino Gaston. Higit isang linggo pagkatapos mapilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, halos 100 mga barko ng China ang nadagdag sa buong West Philippine Sea. Dahil dyan, umabot na raw sa 251 na barko ng China ang nasa WPS. Ang pinakamarami raw mula nang sinimulang i-monitor at bilangin ng mga ito ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Kapansin-pansin ang pagtaas ng mga Chinese Navy warships sa Escoda Shoal na mula 4 noong September 16, 11 na ngayon. Nadagdagan din ng 7 ang Chinese Coast Guard at 3 naman sa Chinese militia vessels. Maging sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, 62 na Chinese militia, 9 na Chinese Coast Guard at isang research vessel ang nagbabantay. Pero hindi rin daw nangangahulugan na China na ang may kontrol ng Escoda Shoal. The ICAD activities in the West Philippine Sea is designed to curtail us from moving around. This has been debunked by the Arbitral Tribunal of 2016 and we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. Bagamat hindi pa kaya ng Pilipinas na tapatan ang lakas ng China sa karagatan, unti-unti naman daw na dinaragdagan ang mga barkong pandigma. Kanina, dumating ang 2 fast attack interdiction craft mula sa bansang Israel na may kakayahang magpakawala ng missiles at sumalubong sa mga manghihimasok sa karagatan ng bansa. 9 na attack craft ang binili ng Pilipinas sa halagang 10 billion pesos bilang bahagi ng AFP modernization at self-reliant defense posture ng bansa. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tinutugis na ng pulisya ang huling kasama ng isang 18 taong gulang na babae bago siya natagpo ang patay sa isang lodging house sa Toledo, Cebu. Ang ama ng biktima may panawagan sa suspect. At nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Hindi pa rin matanggap ng ama ng grade 12 student na si May Fatima Tagaktak ang kalunos-lunos na nangyari sa anak. Nitong Huwebes nang magpaalam si May Fatima na may dance practice sa paaralan. Yun na pala ang huling beses niyang makikitang buhay ang 18 anyos na anak. Nagpunta pala ito sa isang lodging house sa Toledo, Cebu kasama ang isang Lorben Kabugsan Larut, 43 anyos. Biyernes ng umaga nang matagpuan si May Fatima na nakagapos, may busal at wala ng buhay sa kwarto ng lodging house. Panawagan nila kay Larut, sumuko na sa mga otoridad. Punta nagbuhat sa mga anak nga, taga-ustisya, tagang anak sa iyang ibuhat. Parang ito pagkando ito, sir. Tingin masakit mo kisa. Ginikanan rin ang ginaanak ko, anak yun. Saan ka lang bababal si Fatima? Paano gikat buwi pa na pag-uli patay natin paitang. Sumailalim na sa autopsy ang bangkay ni May Fatima pero sa mga susunod na araw pa malalaman ang resulta. Inaalam ng pulisya kung ano ang kinamatay ng biktima at kung ginahasa siya bago pinatay. IOC of Toledo City, natay nakita dito nga, syempre gihagtide man to siya. And unsi pangan gipot nga sa child handkerchief sa iyang mouth. Ang cause of death regarding sa ilahang progress report is wala pa since nga it's still to be examined. Ikinasa na rin ang region-wide manhunt operation laban sa suspect.
Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa kanilang counterpart sa Misamis Oriental para ibiripika ang impormasyon. May standing warrant ang suspect. Dahil naman sa pagpatay umano sa sarili niyang ama noong June 2023. Huling nakita si Larot sa Pier 1 ng Cebu City noong Biyernes ng gabi na naghahapunan kasama ang kanyang live-in partner. Ayon sa may-ari ng kwarto na kanyang inuupahan, Hunyo noong nakaraang taon nang magsimulang mangupahan si Larot. Nagtrabaho bilang barker o nag-a-assist ng mga pasaherong galing sa barko para makasakay ng taxi kapalit ng konting barya. Wa jud may magdahom nga anak to siya kay di makakain kita gyud nga badlungon siya. So kanang tagad kay to mo makiistorya ra nimo nya ug mo trabaho ra sa siya ang sulod kung nagtinda-tinda siya. Madalas din umanong nakawig o sombrero ang suspect para itago ang kanyang pagiging kalbo at nagsusuot din ng mask o cover sa bibig. Dahil nakilala lang siya ng biktima sa social media, nagpaalala ang mga otoridad kaugnay ng mga nakakausap sa chat. I hope that ang kani ato mga parents is mahangyo mi no uso karon ang crimes na pasimunuan using social media. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femery Dumabok, nakatutok 24 oras. At sa mga hindi na kinakaya ang presyo ng bigas, asahang magmumura daw yan sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture. Bago magpasko naman ay target makumpleto ang daang-daang dose ng bakuna kontra African Swine Fever. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Mas mababang presyo ng bigas ang buwan naman ng good news sa sasalubong sa susunod na taon ayon sa Agriculture Department. Dahil daw yan sa damang epekto ng Executive Order 62 na nagbababa ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%. Si Pangulong Bongbong Marcos positibong bababa pa ang presyo ng bigas sa pinangunahang sectoral meeting kasamang DA at DOF. Sabay niya ng tinatayang pagbaba ng inflation rate sa 2.5% ngayong Setyembre. Bahagyamang tataas habang papalapit ang Pasko. Pasok pa rin daw ito sa 2 to 4% target ng gobyerno. For the full year, we're looking at the total inflation rate to be about 3.4%, more or less. No? And the beauty about reducing inflation is that your GDP growth goes up and more jobs can be created, your borrowing cost goes down. Possibly, we can reduce interest rates further. Mas maliit ngayon yung interest rate na babayaran ng gobyerno, pero higit sa lahat, pababa na rin yung interest rate, halimbawa sa credit card ni Juan de la Cruz. Kasabay ng karaniwang pagdoble ng demand sa karning baboy ngayong magpapasko. Ang paghahabol naman sa pagbabakuna para sa African Swine Fever ng Agriculture Department. 10,000 baboy na ang nababakunahan at inaasama ko kumpleto ang biniling 600,000 doses ng bakuna sa pagtatapos ng taon. Napaka-importante na ma-roll out talaga natin yung ASF vaccine, no, to lalo na sa mga backyard farmers, livestock growers natin, dahil this will pag may confidence na ang mga magbababoy sa vaccine na to, and then they will start investing again in farms, pati yung mga commercials natin, at magre-repopulate. Kaugnay pa rin sa nalalapit na Kapaskuhan, tiniyak ng Department of Finance na wala silang nakikitang dahilan para maantala ang pagdating ng mga balikbayan boxes sa padala ng mga OFW. Para naman sa mga remittances mula sa mga Pinoy abroad, inaasahang hindi nalalayo pa sa kasalukuyang 55-1 na palitan ng piso kontra dolyar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon bukas, pero gaya ng naranasan kanina, posible pa ring umulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga, maliban lang sa ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Pangasinan, Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region, pati sa mas malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Malalakas ang ulan kapag may thunderstorms, kaya maging handa pa rin sakaling magtuloy-tuloy at magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya po kanina ay may tsansa pa rin ng ulan bandang tanghali o hapon, kaya magdala lagi ng payong. Easterlies pa rin ang pangunahing weather system na nakaka-apekto sa bansa.
Update naman tayo sa La Nina. Sabi ng Pag-asa, bahagyang tumaas at ngayoy 71% na ang tsansang magsimula ito sa pagitan ng mga natitirang araw ng Setyembre hanggang Nobyembre ngayong taon. At posibleng magpatuloy hanggang sa first quarter ng 2025. Asahan na mas maraming ulan kapag nagsimula ng makaapekto sa bansa ang La Nina, kaya patuloy na tumutok sa updates.